Hello mga mare, wala nagtatanong pero wala naman nga kaming masyadong ganap nga ng boys kulit ngayon. Pero dahil nga sobrang mahal namin kayo, ay talagang i-update pa din namin kayo. At ayun na nga, at pagkatapos nga magtambay-tambay nga ni Ellie sa labas, ito nga at kakain na nga siya. Ellie, sit. Good boy. Ang meal nga pala ni Ellie ngayon ay chimken nga pagkatapos ay may broccoli at may carrot. Merong konting blueberries. At syempre, tuwing matatapos nga lumafang nga si Ellie, ay kailangan nga niya ulit lumabas para nga magwiwi. Pero pagkatapos nga niyang magwiwi, ay ayun, nagtambay-tambay na naman dyan. Hinayaan ko na nga lang din siya at ang sabi ko na nga lang ay mag-ingat dahil alam niyo naman ang mga kapatid nga niya ay medyo maloko din. At ito na nga si Tortoli at gusto na naman nga niyang habulin nga si Ellie. Ay, apo Diyos ko. Kaya inututo ko na nga lang nga si Tortoli ng kanyang atensyon ay mabaling na nga sa akin. O, ay buti na lang din ay nagpauto. Pero syempre kailangan nga ay may paganyan-ganyan pang effect. Pero alam niyo naman ang pagkasutil nga nitong si Tortoli ay hindi pa rin titigil. O, ayan ay talagang gusto pa rin talagang habulin nga si Ellie. At pagkatapos nga ayun nga nag-gym nga lang kami ni Boss _ mapagmahal 143. At ang ganap nga pagkawi ng bahay. Ellie, I set up your bed already. Mama's working. Good boy. Buti na lang din talaga mga bari ko ito nga si Ellie ay napakadali yung kausap. Dahil ang mama maring sisi nga ay napakaraming trabaho ngayon at kailangan ko muna mag-work. At pamaya-maya nga ayun na nga at nag-vroom-vroom na nga dyan si Ellie Koy. At kinabukasan nga ng umaga, dito na nga kami dumiretso sa Payamansyon. At ayan nga si Ellie. Ay, talagang feel na feel nga ang pag-iinat ng bata, oh. At ang kanyang mga kapatid nga na pagong ayun nga at nasa likod nga at talagang nagpapakondisyon pa nga at kakagising nga lang din nila. Pagkatapos ibinigyan ko na nga din pala ng pagkain nga si Ellie dahil may importanteng mahalagang bagay nga kaming lakad ngayon. Nabigyan ko na nga din pala ng lafang nga ang tortculets pero hindi ko na nga pala na-video. Dahil ang maring sisi nga ay napakahiligin talaga sa pabango. Ito nga't nahawa na nga sa akin si Ellie. Oh, ayan nga yung gamit niya. Kami nga pala ni Ellie ay pupunta nga sa shelter. At kita nyo nga ang Ellie tuwing ilalabas ko nga ang kanyang harness ay talagang tuwan-tuwa siya at talagang nag-jump pa nga. Ay talagang nakakatuwa din naman talagang araw na ito mga mare ko dahil tatanggalin na nga yung tahinga sa mata ni Ellie. Sabay nga niyan, makukuha ko na nga din yung paperwork para nga sa adoption nga para kay Ellie. Kaya ang Ellie from nga ay talagang happy, oh. Excited. I know, Ellie. You're so excited. Very good. Very good. Come up. Very good. I know you're excited. Let's go. Ay! Excited ka, anak. Ay, excited. Oh, let's go na. Let's go. You wanna go now? Tingnan nyo nga si Ellie mga mare ko, parang nagpapasalamat siya sa akin dyan. Parang natin ay masayang-masaya na nga si Ellie. Dahil ngayong araw nga talaga nga ay makukuha na nga natin ang papeles na talagang legally na sa atin na nga si Ellie. Nandito na nga pala kami sa shelter at ito nga hinayaan ko nga muna siya maglakad-lakad dito at magwiwi nga. Parang hindi siya mawiwi sa loob at medyo nakakahiya din. At ito nga, pumasok nga kami sa loob ng shelter at si Ellie nga ay talagang masayang-masayang makita nga ang mga taong tumulong nga din sa kanya. Dahil nung binalik nga natin si Ellie sa shelter ay almost 1 week nga din siyang nandito. At ang mga tao din dito talaga sa shelter ay talagang masayang-masaya din at talagang nakahanap na nga ng totoong pamilya nga itong si Ellie. Dahil alam ko na naramdaman din nila na talagang napamahal din talaga ako kay Ellie. At dahil ang totoo nga niya na iniyakan ko nga sila nung inhatid ko nga sa shelter si Ellie. At sila din ay alam din talaga nila ang storya nga ni Ellie. At bugs, ito nga mga mare ko at natanggal na nga ang mga tahinga sa mata nga ni Ellie. Sabi ko lang talaga ay kahit nga iisa na nga lang mata ni Ellie ay talagang very cutie patuti pa din ang batang yan. At ang pagtanggal nga din sa mata ni Ellie ay para nga din sa kaligtasan at kalusugan nga niya. At dahil ayan, tanggal na nga ang isang mata niya, hindi na nga siya talaga masasaktan nga araw-araw. At makakaiwas na nga din kami sa infection pa. At sa totoo lang din, kasabay nga niya, ibinagadasal ko nga din. Na sana nga, wala na nga maging katulad nga ng istorya nga ni Ellie. Pagka wala naman ng mata ni Ellie, kagagawan nga ng isang mapang-abusong tao. Kaya sana nga tayo mga tao ay matuto nga tayo na kapag mag-uuwi tayo ng mga hayop sa ating bahay, lang natin sana silang gawing ka-cute-cute lang. Kaya pag-uwi ng hayop sa bahay ay isang malaking responsibility din yan. At kung hindi natin sila kayang mahalin, ay parang awa nyo na, wag na tayo mag-uwi ng mga hayop sa bahay. Ngayong araw nga din pala, ay kailangan ko nga magbayad nga ng adoption fee para nga kay Ellie. At yun nga pala ay $200. Masayang-masaya nga din talaga ang maring sisi dahil tapos na nga ang adoption process nga natin kay Ellie. At hawak ko na nga ang papeles na nagpapatunay nga na sa atin na nga si Ellie. At kung sakali nga makikita kami ng dating owner nga ni Ellie, di sasabihin ko, no English, no graduation. Ay, talagang lukarat ka talaga maring sisi. Pagkatapos nga sa shelter, ito nga't naisipan nga namin dumaan nga sa lola nga ni Ellie. Ay, Diyos ko, dito na nga nagsimula ang salitang laroway. Ay, wait, titit, pero sa totoo lang ay medyo natakot nga din ako. Siyempre, umalalay nga din ako kay Roscoe at kay Ellie. Roscoe kasi talaga ay hindi nga yan mahilig nga maglalaro. Ang nangyari nga din ay para bang nagbigay na nga din sa akin ng warning nga si Roscoe. Kung lalabas si Ellie at magkakaroon nga ng mga kalaro, ay kailangan na ay mamili kami ng talagang maliliit lang dahil nga ang hirap kapag malalaki ang kalaro at baka madunggol. At siyempre, isa na nga lang ang mata nga ni Ellie. At kailangan talaga ng ekstrang pag-iingat nga din. At ang Ellie nga talaga ay ayaw na nga tumayo dyan ay talagang gustong-gusto nga niya ang paglalambing nga ng kanyang lola, oh.
Talagang ayun na nga din lumapit sa akin na talagang nagustuhan nga niya ang lola niya. At ayun na nga, at nakapag-vroom-vroom na nga si Ellie. At syempre si Roscoe din ayun nga sa gawing dulo ay nag-vroom-vroom na nga din siya doon. Pagkatapos ito nga at bumiyahe na nga kami ulit nga ni Ellie. Kami nga ipupunta nga ng PetSmart at bibili nga ng kanyang lafang. At syempre nga mga Mariko, sa aming ang biyahe ay kailangan nga din mag-vroom-vroom nitong si Ellie. Ay eka nga, ay vroom-vroom is life. At yan lang muna for today's vlog mga Mariko. Thank you for watching and see you guys on our next one.